beses din na natalo sa eleksyon ng kanyang ama pero hindi ito sumuko. Ginawa nito ang madalas na ginagawa ng pamilya upang lumakas. Pinagkakasundo nito ang anak sa isang sikat at malakas na politiko. Nang ipagkasundo nito ang ate Julie niya sa anak ng isang congressman, 2 taon na ang nakalilipas. Kasabay ng pagpapakilala nito sa kanya kay Alfred ay nanalo ito sa eleksyon dahil na rin sa tulong ng mamanugangin nito. Pinalaki sila ng mga magulang nila bilang isang masunuri na anak. Hindi kailanman nila sinuway ang utos ng mga magulang at kahit hindi man gusto ng kanyang ate ang kasalan na iyon ay kailangan nitong sumunod sa gusto ng kanyang ama. Mahalaga sa kanila ang pamilya. Kung susuwayin ng ate niya o kahit siya ang utos ng kanyang mga magulang ay magiging malaking gulo iyon. Sobrang strikto pa naman ang mga ito. Naintindihan naman nila ito ng ate niya. Para na rin naman sa ikabubuti nila ang pagiging mahigpit ng mga magulang. Ayaw lang ng mga itong may mangyaring masama sa kanila. Pati na din ang pakikipagkasundo ng mga ito sa kanila ay para na rin sa ikabubuti ng pamilya nila. Pero sa kabila ng lahat ay hindi maiwasang matakot ni Julian. Kung mangyayari kasi iyon ay parang tinanggalan na rin siya ng kalayaan. Niyakap siya ng kanyang ate. It's okay, naintindihan kita. Kaya sana ay gusto ko na gawin mo ang mga hindi mo na magagawa pa kung sakaling matuloy nga ang balak sa iyo ni Papa. Kumunot ang noo ni Julian. Anong ibig mo sabihin? Matamang tinitigan siya ng kanyang ate. May naliligaw na ba sa'yo? Bagyang napanganga si Julian sa sinabi ng kanyang ate. Pagkatapos ay namula ang mga pisngi. May mangilan-ngila na nagpaparamdam sa kanya sa university na pinapasukan nila. Pero dahil hindi man niya tuwira na sabihin sa mga ito na hindi pwede, ay madali naman iyon na maramdaman. Sa klase ng pagtrato sa kanya ng mga magulang niya na nakikita ng mga ito dahil hindi siya kagaya ng isang normal na college student na nakakayang gumala kasama ang mga kaklase ng mga ito ng basta-basta na lamang. Hatid sundo siya sa university nila at hindi pinapayagan na mag-overnight man lang sa mga kaklase. Kahit schoolworks pa ang dahilan. Alam ng mga ito na strikto ang mga magulang niya, kaya naman walang magtangka na lumapit sa kanya. Ate, alam mo naman na, tumango ang kanyang ate. Naiintindihan ko, pero kahit isa ba ay walang nagtangka na sirain ang mga rules? Ang naglakas ng loob sa kabila ng pagtrato sa iyo ng mga magulang natin? Saka wala ka rin ba ni isa na nagustuhan? Naging crush? Hindi na kailangan ni Julia na mag-isip pa ng matagal para may isang lalaki na pumasok sa isipan niya. Malakas nga ang loob nito dahil sa kabila ng 2 taon ay hindi pa rin ito sumusuko sa kanya. Pero alam niyang dahil iyon sa hindi pa nito kilala ang kung sino talaga siya. Nararamdaman din niya na may kakaiba dito. Masasabi niyang crush niya ito. Well, karamihan naman yata ng kilala niya ay nagkakagusto dito. Napakabait nito. Isang Prince Charming kung ituturing ng mga tao. Mayaman, pero bata pa siya. Ayaw din niyang i-entertain ang ganoong klase ng damdamin lalo na at alam niyang wala din naman silang kinabukasan sa hinaharap. Hinawakan siya ng kanyang ate. Maaring taon pa ang itagal bago kay pagkasundo ni Daddy. Julian, marami ka pang oras. Huwag mo sayangin ang mga iyon. Magpakasaya ka. Pilitin mong gumawa ng mga memorya. Kung gusto mo na maranasan na ma-in-love sa isang taong hindi lang ipinilit sa iyo, gawin mo na. Dahil kapag dumating na ang oras mo, hindi mo na magagawa pa ang mga iyon. Pero maaari ko ba na gawin iyon? Madalas ay bantay sarado ko ni na Papa at kumindat sa kanya ang kapatid. Kaya mo yun. Just learn how to be discreet. Maghahating gabi na nang makauwi si Julian mula sa reception ng kasal ng ate niya. Naging maayos naman ang kasal sa kabila ng kondisyon ng bride at groom. Matagal nang tanggap ng ate niya ang kapalaran nito, kaya hindi na rin siguro ganoon kasakit iyon dito. Ganoon din naman ang naging asawa nito. Walang gulo at tahimik lang ang nangyaring kasal. Ngunit hindi ganoon ang damdamin ni Julian. Magulo pa rin ang isip at damdamin niya, lalo na sa kabila ng sinabi ng kanyang ate. Nakakatakot isipin na darating din siya sa puntong iyon. Magpapakasal sa isang lalaki na wala ka namang nararamdaman. Siguro ay may pagka-hopeless romantic din siya kaya ang gusto sana niyang maranasan din ay ang umibig.
Nasa ganoon siyang damdamin at pag-iisip nang biglang tumunog ang cellphone niya. Notification iyon na nagsasabing nakatanggap siya ng isang mail message. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Julian nang maisip kung kanino iyon galing. Madalas na ganoong oras ito nagpapadala ng email kapag hindi sila nakakapag-usap sa hapon. Dear Julian, how are you? Hope you've had a nice day today. Today is your sister's wedding, right? Hoping that everything had been good and you enjoyed. Of course, I know it's too late that I've messaged you right now. Pero gusto ko lang sana na sabihin sa iyo na malapit na muli akong bumisita sa Pilipinas. Walang medical mission. I just want to be there to visit. But most of all, just to see you. Sana mapagbigyan mo muli ako sa pagkakataong ito. Just tell me, okay? I missed you, Julian. James. Mga isang minuto din na binasa at tinitigan ni Julian ang mail na iyon ni James. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya sa laman noon. Araw-araw na nag-i-email sa kanya si James pero kahit ganoon ay tila hindi nagsasawa ang puso niya. Masaya siya na kahit na ba hindi niya lubusan na mabuksan ang puso niya rito ay nandoon pa rin ito sa tabi niya. Sa kabila ng pagtataboy niya rito ay hindi pa rin ito sumusuko sa kanya. At ngayon ay babalik muli siya sa Pilipinas. Nasabik si Julian. 6 na buwan na ang nakalilipas simula ng huling bumisita ito. Regular man na nagkakausap sila ay iba pa rin syempre ang makita ito ng personal. Naiintindihan naman niya na hindi sila maaaring magkita palagi sa personal. Nasa Spain ang trabaho at buhay nito. Kung tutuusin ay maayos sa kanya ang ganoon dahil hindi maaaring malaman ng mga magulang niya na may isang tao na alam niya maaaring hindi magustuhan ng mga ito ang ini-entertain niya. Hindi lingid sa kaalaman ni Julian ang damdamin sa kanya ni James. Ngunit kahit nararamdaman niya na may kakaibang nararamdaman din siya para sa gwapong doktor, gusto niyang pigilan iyon. Maraming komplikasyon. Bata pa siya. Nasa malayo ito at may lalaki na rin na itinakda para sa kanya. Pero gusto niya ito. Sa naisip na iyon ay may bigla siyang naisip. Naalala niya ang mga payo ng kanyang ate. Maaring ilang taon na lang at tuluyan ng magbago ang buhay niya. Gusto niyang sulitin iyon. Gusto din niya na maranasan kung paano ang magmahal nang hindi pinipigilan iyon. Laking tuwa ni Julian nang hindi siya pigilan ng kanyang mga magulang nang sabihin niya sa mga ito na gusto niya mag-volunteer para tumulong sa Sweet Angel Foundation. Bata pa lamang siya ay na-amuse na siya sa mga ganoong gawain. Kaya ipinangako niya sa kanyang sarili na kapag lumaki siya ay gusto din niyang maging isang huwara na volunteer. Gusto niyang tumulong sa mga kapwa niya. Yun din ang isa sa mga dahilan niya kung bakit ninais niya na kumuha ng kursong education. May pakiramdam si Julian kung bakit siya pinayagan, basta na lamang ng mga magulang niya. Yun ay dahil alam niyang pampabango iyon ng mga image ng kanyang ama kapag tumakbo muli ito sa eleksyon. Pero hindi iyon ginagawa ni Julian dahil lamang sa kagustuhan na manalo ang kanyang ama. Bukal sa loob niya na gawin iyon kaya hanggat maaari ay hindi niya sinasabi sa mga tao ang relasyon niya sa kanyang ama. Ayaw din naman kasi niyang isipin ng mga ito na kaya lang siya nag-volunteer ay para sa pagpapabango ng pangalan ng mga ito. Kaya ang alam ng karamihan sa foundation kung saan siya palaging volunteer ay isang simpleng babae lamang siya. Hindi naman expose ang mukha nila sa media kaya naman naging madali para sa kanya ang pagpapanggap. Isama pa na common din ang pangalan niya. Doon nakilala ni Julian si Dr. James, isa sa mga may-ari ng Sweet Angel Group of Companies at siya din kilalang doktor sa bansang Spain. Kahit sa Spain, nakabase ang doktor ay napag-alaman niya na madalas itong bumibisita sa Pilipinas kapag may mga malalaking medical mission na project ang foundation. Hindi ito hands-on sa business pero kapag ang foundation ang pinag-uusapan ay mahilig daw ito na makialam. Ang sabi nila ay likas daw kasi na matulungin si Dr. James. Unang kita pa lamang ni Julian dito ay napansin niya ito. May kahabaan ng buhok nito para sa isang lalaki pero hindi ito yung tipo na masasabi mo na mukhang madumi. Sa totoo nga lang ay napakalinis nitong tingnan.
Mahaba man ang buhok nito pero wala kang kahit na ano na makikita naman na buhok sa mukha nito. Nakasalamin ito at tila professional na professional. Maputi, may kapayatan pero matangkad. Mukhang napakabait din ito. Pero ang pinaka napansin niya rito ay ang magandang ngiti nito. It looks so genuine na para bang kapag may sakit ka at ngumiti ito sa iyo ay gagaling ka na agad dahil lang sa ngiti na iyon. Pero hindi lubos akalain ni Julian na mapapansin siya ng bigating doktor. Paano mangyayari iyon samantalang sobrang simple lamang niya at napakalaki ng agwat ng edad nito sa edad niya. Hindi niya alam kung aware ba ito na nagmukha itong cradle snatcher sa paglapit sa kanya. Doc James, ano pong ginagawa niyo dito? Wika niya rito nang kinabukasan ay maabutan niya ito sa university niya at nilapitan siya. Ngumiti ang guwapong doktor sa kanya. Visiting you? Naikwento mo sa detrices ng foundation kung saan ka nag-aaral. Sinabi niya sa akin. So, here I am. Oh, hindi mapigil ang komento ni Julian. Tumingin siya sa buong paligid. Naramdaman niya na unti-unti na silang nakakakuha ng atensyon. Kinabahan siya. Bakit? May ginawa ba akong mali kahapon? No, you did just fine yesterday. Sa akin ka lang talaga may ginawang mali. Ginulo mo ang isip ko. Bahagyang napanganga si Julian sa sinabi nito. Iyata't napakabilis ng lalaking ito. Don't get me wrong, Julian. Bukod sa pag-obserba at pagbibigay ko ng libreng check-up sa medical mission, ay hindi ko din naiwasan na obserbahan ka. You're simply pretty, and I like you the first time I laid my eyes on you. Namula ang pisngi niya sa sinabi nito. Paanong hindi? Pareho lang din naman sila ng nararamdaman. Pero may mali. Magiging komplikado iyon. Isama pa na napakabata pa niya. Attraction lang ang nararamdaman niya sa lalaking ito. You blush. Just that means you got affected with what did I say? May pag-asa ba ako? Naging mapaglaro ang ngiti ni James. Huminga ng malalim si Julian sa kanagdesisyon. Dahil absent ang professor nila para sa huling subject niya, ngayong araw ay mamaya pa darating ang sundo niya. Let's talk it over with a cup of coffee. Walang ibig sabihin para kay Julian ang pakikipag-usap niya kay James ng mga sandaling iyon. Gusto lang niya na pagbigyan ng sarili niya at pati na rin ito. Tinapat din niya ito ng araw na iyon na kung sakali man na gusto niya ito o ligawan siya nito ay wala siyang pag-asa. Marami siyang dahilan kung bakit, pero ang pinakadahilan niya ay dahil sa edad niya. 18 taong gulang pa lamang siya. So what? Hindi naman ibig sabihin na kapag niligawan kita ay magiging tayo na agad. If you like, kahit mga magulang mo muna ligawan ko. How about that? Confident na wika nito at kumindat pa. Julian's eyes widened in horror. No, you won't do that. Huh? Bakit naman? It was the right thing to do. Dahil may lalaki na silang napili para sa akin. Iyon ang totoong dahilan kung bakit. Maybe most parents would like their children's suitors to do what James suggested. But she doesn't think her parents would like it. Ayaw niyang magkaroon ng maraming gulo pa. Pero hindi niya ito kayang sabihin kay James. Kapag nalaman nila na may manliligaw ako, magpapanik ang mga iyon. Hindi ba naikwento sa iyo ng directress na strict ang parents ko? Iniisip kasi nila na kapag may love interest na kami, ay magpapakasal na. Napaka old-fashioned na mga magulang ko. Naidahilan na lang niya. I see. Tumangutango si James. If that's the case, I'll wait until you are or your parents are ready. Noong una ay hindi pinaniwalaan ni Julian ang tungkol sa mga sinabi ni James. Napakabilis ng approach nito sa kanya. Ibig sabihin lang noon ay mabilis din na mawawala ang nararamdaman nito sa kanya. Pero hindi ganoon ang nangyari. Kahit na umalis ng bansa si James at paminsan-minsan na lang itong pumupunta sa Pilipinas, ay hindi pa rin sila nawala ng contact sa isa't isa. Madalas pa nga ay itong gumagawa ng effort para makausap siya. Sa mga nakalipas na taon ay nararamdaman pa rin niya na interesado ito sa kanya. Sinong babae ang makakayang i-resist ang ganong klase ng lalaki? Natagpuan na lang ni Julia na sa pagdaan ng mga buwan na taon ay lumaki ang pangangailangan niya na makausap ito.
Gusto niya ang pakiramdam na kahit nasa malayo ito ay hindi pa rin siya nalilimutan nito at hindi pa rin ito sumusuko sa kanya sa kabila ng ginawa niyang pagtaboy rito noon. Simula na makagraduate at makapasa sa board exam si Julian ay hindi na naging ganoon kahigpit ang kanyang mga magulang. Hinahayaan na siya ng mga ito na lumakad na mag-isa o kaya'y sumama sa mga naging kaibigan niya para gumala. Basta lamang magpapaalam sa mga ito. Nakaramdam ng konting kalayaan si Julian pero ayaw niyang umasa na may iba pang ibig sabihin iyon. For all she know, baka ginagawa lamang iyon ng kanyang mga magulang upang ipatikim sa kanya ang kalayaan na hindi na niya matitikman sa oras na opisyal na ipagkasundo siya ng mga ito. Ganoon kasi ang nangyari sa kanyang ate. Pero kung ganoon nga ang mangyayari, mas naging determinado si Julian na sulitin ng ilang taon na kalayaan. Wala nang pagpipigil pa. Kahapon ay dumating na si James sa Pilipinas. Dahil alam niyang maaaring may jet lag pa ito ay hinayaan muna niya itong magpahinga. Pumayag siya na makipagkita rito pero inalala din niya ang bilin sa kanya ng ate niya. Be discreet. Sa totoo lang ay palagi naman niyang ginagawa iyon kapag nakikipagkita siya kay James kapag nasa Pilipinas ito. Tanging sa mga hindi kilalang lugar sila nagpupunta at naintindihan naman iyon ni James. Ganoon din siya ngayon. Ngayon ay inimbitahan siya nito sa Golden Cash Clubhouse Resort kung saan meron daw itong private place doon. Julian, bati sa kanya ni James. Malaki ang ngiti. Tila nagliwanag ang buong mundo niya sa ngiti na iyon. Tanging si James lang ang nagbibigay sa kanya ng ganoong damdamin. Nilapitan siya ni James at niyakap. Sa tuwina ay natitigilan siya kapag ginagawa nito iyon. Palagi kasing pumapasok sa isip niya kung tama ba na magpayakap siya dito. Hindi sila maaaring maging malapit sa isa't isa. Kahit physically ay madalas na malayo sila sa isa't isa. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya ngayon ay madali lang na makapag-usap sila at nagiging sapat na rin naman iyon sa kanya. Pinagkakatiwalaan din naman niya si James dahil wala itong pinaparamdam sa kanya na kaduda-duda. Sa nakalipas na taon ay narespeto nito ang lahat ng gusto niya. And it was high time that she paid him back for all of those. Ginantihan niya rin ito ng yakap. Naramdaman niyang bahagyang nagulat ito sa ginawa niya pero kaiba ang naramdaman ni Julian. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, she felt total freedom. Dahil sa wakas ay naging malaya na siya na iparamdam ang kanyang nararamdaman. Kumalas sa pagkakayakap si James at tumingin sa kanya. Naging maganda ang ngiti sa mga labi nito. Kailangan ko bang bigyan ng kahulugan nito? Naging mapaglaro naman ang ngiti sa mga labi niya. Nakakagulat na hindi na kita kailangan pampilitin ng matagal para makipagkita sa akin. Niyakap mo rin ako at tumingala si Julian at sinalubong ang tingin ni James. Niyakap niyang muli si James. Naramdaman niya ang naging saya nito na sa kabila ng lahat ay natutunan din niyang ipaalam ang nararamdaman niya para rito. Kita niya sa mga mata nito ang pagmamahal, saya at contentment. Sana nga lamang ay masaya ito kahit na ba tanging ganoong pagmamahal lamang ang kaya niyang ipakita rito. 3 years later. How about you, James? Sasabay ka ba sa amin na umuwi ng Pilipinas? O tatapusin mo na ang bakasyon mo at babalik na ng Spain? Tanong sa kanya ni Philip pagkatapos ng kasal nila Ethan at ngayon ay asawa na nitong si Sabrina. Nasa Medores Island sila, isang royal island sa bansang Portugal kung saan namumuno ang pamilyang umampon kay Ethan para saksihan ang pagpapakasal ng kaibigan. No and no. I'm going to New York. Nakangiting sagot ni James. Kumunot ang noon nito. New York? What's up to you? Bibisitahin mo ba ang main office ng SAC doon? Hindi rin. May pupuntahan lang akong importante sa New York. Like? Sabat ni Adam. Tumikim si James nang maisip kung ano na lang ang mutik na niyang sabihin. Siguradong malaking gulo kapag nalaman ng mga ito ang gustuhin niyang puntahan doon. May pupuntahan lang akong kaibigan ko na doktor doon. Tumangutango si Adam. Akala ko yung sasabihin mo pupunta ka ng Tiffany & Company. Pero bakit ko ba inakala yun? Wala ka namang nobya, hindi ba? Napalunok si James sa sinabi ng kaibigan dahil muntik na talaga siyang mabuko.
Sa totoo lang, ayun nga talagang pupuntahan niya sa New York at dahil iyon, sa may nobya siya at gusto na rin niya na mag-propose dito. Pero dahil 3 taon na niyang sinasekreto ang tungkol sa nobya, ay hindi niya pwedeng sabihin iyon. Ayaw niyang gulatin ang mga ito at ayaw din naman niyang magsekreto dito. Ngunit gusto niyang intindihin ang kahilingan ni Julian. Kahit na ba mahirap din para iyon sa kanya. Bakit ba kasi hindi ka pa nagkakanobya, James? Wala ka namang problema sa buhay. Gwapo ka naman. At hindi may minsan na nabalitaan namin na may nagkagusto sa iyo na babae. Hindi ko talaga maintindihan yung dahilan mo na hindi mo pa rin talaga nakikita si the one. Kaya kahit nobya ay hindi ka magkaroon. Sermon sa kanya ni Philip. Totoo naman ang palagang sinasabi niya sa mga kaibigan na kaya hindi pa siya nagkakaroon ng nobya ay dahil gusto niya kapag nagkaroon na siya, yun na talaga ang pinaka the one sa buhay niya. Pero ang mga dahilan na iyon ay nag-expire na 5 years ago nang makilala niya si Julian. Pero dahil mahigpit na bilin sa kanya ng nobya na gusto nitong isekreto ang relasyon nila sa kabila ng itinagal noon, pinili niya na magsinungaling sa mga kaibigan. Somehow ay naiintindihan din naman niya si Julian kung bakit ayaw nitong ibulgar ang relasyon nila. Ayaw kasi nitong malaman ng mga magulang nito ang tungkol sa relasyon nila na kung sakali nga naman na ipakita nila sa madla ay madali lamang na malalaman kahit ng simpleng tao. Alam ni James na hindi lang siya basta-bastang tao at kilala ang grupo nila sa Pilipinas. Ang dahilan ni Julian, siguradong iba daw ang iisipin ng mga magulang nito kung sakaling magpakilala na ito na nobyo sa mga ito. Inintindi ni James si Julian dahil may kakilala siya na ganoon ang sitwasyon. Ganoon ang kwento ng kaibigan niyang doktor sa Spain at ng nobya nito. Dahil daw sobrang strict ng parents ng dalaga, nang ipakilala nito ang kaibigan sa mga magulang nito ay nagdemand na daw agad ng kasal ang mga magulang ng babae. They were old-fashioned. Ang akala ng mga ito, basta may nobyong ipinakilala o manliligaw man lang ay ikakasal na agad. Ganoon din siguro ang mga magulang ni Julian at ayaw niyang makipagsapalaran. Malaki ang agwat ng edad nila ni Julian at naintindihan naman niya ito kung natatakot pa rin ito noon. Pero ngayon ay 23 taong gulang na ito. Nasa 6 gulang na ito at kung sasabihin man ng mga magulang nito na magpakasal sila, kung ipapakilala siya nito sa mga ito at gagawin ng tama ay hindi na problema sa kanya. Handa na siya. Aminado si James sa sarili niya at pati na rin kay Julian na love at first sight siya dito. It wasn't just the physical attraction he felt for someone. Dahil kung ganoon, bakit kahit madalas na hindi sila nakikita physically, ay iba pa rin ang dating nito sa kanya. Napatunayan niya yun sa nakalipas na taon na maging magkarelasyon sila. Kahit malayo ito sa kanya at marami magagandang babae na umaaligid sa kanya, ito pa rin ang hinahanap niya. Kahit napakakomplikado ng sitwasyon nila ay ginusto niya pa rin iyon. And they were doing just fine even though they have long distance relationship and discreet policy whenever he will visit her in the Philippines. Pero ayaw lang ni James na maging maayos lang. Gusto niya na maganda, may pagmamalaki at hindi na rin kailangang itago pa na relasyon. Mahal niya si Julian at kung hindi nga lamang niya isinaalang-alang ang edad nito, ay matagal na niyang niyaya itong magpakasal. Kung yun lang ang magiging paraan para maipakilala siya nito sa pamilya nito at maayos nila ang lahat ng sinasabi nitong komplikado. Ngunit kahit kaya at gusto niya, ayaw namin niyang pilitin si Julian. Kung mangyari man na isipin ng mga magulang nito na kapag nakipagrelasyon ito ay magpapakasal na ito, ayaw niyang maipit ito. Napakabata pa nito at gusto niyang i-enjoy muna nito ang isang relasyon. Pero sa tingin naman niya ngayon ay nabigyan na niya ito ng tamang oras. Tama na ang pagiging discreet. Gusto na niyang panagutan ng lahat. Gusto niyang ipagmalaki si Julian at malayang ipahayag na sa kanya ito, na may nobya naman talaga siya. He was ready to marry her if that's what it takes to have her freely. Hindi na siya bata at ganoon din naman ito. Isama pa na nainggit na rin siya sa mga kaibigan niya na isa-isa nang lumalagay sa tahimik. Darating din tayo dyan. Kayo naman, huwag kayong masyadong mainipin. Ngingiti-ngiti na lang nasagot niya sa mga kaibigan. Natuloy si James papuntang New York para lang bumili ng sing-sing na ibibigay niya sa nobya. He went to one of the most beautiful jewelry store in the world because she is just worth it. Ito nagbibigay ng kulay sa mundo niya, ang nakapagpapasaya sa kanya kahit na ba malayo sila sa isa't isa.
May kakaibang hatak sa kanya ito. Bukod pa roon ay napakabait din ito. Napakamaintindihin, napakamaalalahanin. She deserved the most beautiful things in the world. Sana nga lamang ay kapag nag-propose siya rito, ang pinakamagandang sagot din ang isagot nito sa kanya. Lumundag ang puso ni Julian nang makareceive siya ng text message mula kay James. Pinaalam nito sa kanya na nakabalik na ito muli sa Pilipinas pagkatapos ng pagpunta muli nito sa Medores Island sa Portugal para dalunghan ang kasal ng kaibigan nitong si Ethan. Gusto raw nitong magkita sila. Nasabik si Julian sa kaalaman na magkikita sila ni James. Hindi siya mapakali. Alam niya na dapat hindi na ganoon ang maramdaman niya dahil ilang araw pa lamang naman simula nang huli silang magkita ng nobyo. Dahil nitong mga nakaraan ay nagbakasyon ito sa Pilipinas. Halos araw-araw ay abot kamay niya ito. Nakakasama kahit madalas na patago. Pero namiss niya ito ng gusto na para bang ilang buwan din silang hindi nagkita. Gustong sawayin ni Julia ang sarili sa nararamdaman niya ngayon. She knew that she shouldn't get herself more attached with James. Lalo na sa mga araw na ito dahil nararamdaman niya na bilang na ang mga oras niya. Noong isang araw ay sinama siya ng kanyang ama sa isang party at doon ay pinakilala muli siya nito kay Alfred. Sa pagpapakilala at pagpapaubaya na lamang nito, basta sa kanya sa binata, ay nararamdaman niya na may ibig sabihin na iyon. Lalo na at sa susunod na taon ay eleksyon na at mas ninanais na tumakbo ng kanyang ama sa mas mataas pa na posisyon. Kaya itong tulungan ng pamilya ng napangasawa ng kanyang ate pero kulang pa iyon. Kapag si Alfred at ang ama nito ang naging kakampi ng kanyang ama, ay mas lalaki ang tsansa nito para sa mas mataas na posisyon na gusto nito. Mas mataas ang posisyon ng ama ni Alfred. Marami itong supporters kaya kung sakaling makipagkasundo ang kanyang ama dito, ay malamang na sure ball ang pagkapanalo nito. Kakaunti na lang ang oras ni Julian para makasama niya ang minamahal. Ngunit kahit alam niyang kapag inilapit niya pa rito ang sarili, ay mas mahihirapan siyang makaalis. Ay tila gusto pa rin niya na sulitin ang kanyang mga araw. Mamimiss niya si James at magiging masakit ang nalalapit nilang paghihiwalay. Pero gusto pa rin niya na makasama ito. Susulitin na niya ang mga panahong natitira sa kanya. Sumunod siya sa gusto ni James. Nakipagkita siya rito. Pero kagaya ng nakaugalian, sa tagong lugar pa rin siya nakipagkita sa nobyo. They met in his private place in Golden Cash Clubhouse Resort. I miss you. Hindi na napigilan ni Julian na mapayakap sa nobyo nang makita ito. Naramdaman din niya na tila namamasama-sa ang mga mata niya dahil naiisip niya kagaya ng oras niya ay bilang na rin ang oras niya para masabi sa nobyo ang mga salitang iyon. Ang makasama ito at ang magawa ang mga ganoong bagay. Ginantihan din naman si Julian ang yakap ni James. Pero sandali lang iyon. Binitawan siya nito at ang sumunod na hinawakan nito ay ang kanyang mukha. Hinalikan siya nito. James' kiss was always soft and heartwarming. Sumasalamin sa personalidad nito ang mga halik nito. He was so gentle. Hindi siya nagreklamo si Julian doon. In fact, gustong-gusto niya iyon. It felt like he cared for her a lot for being like that to him. Isama pa na dahil sa ugali nitong iyon ay naging lalong malaki ang tiwala niya rito. Nararespeto siya nito. Iniintindi sa kahit anong demands niya. Kahit na ba alam niyang madami sa mga iyon ang mahirap intindihin. Napakabait ni James at napakaswerte niya para biyayaan siya ng isang kagaya nito na nagmamahal sa kanya. Sa kasamaang palad nga lamang ay hindi maaaring habang buhay nasa kanya ang swerte. I love you. Ngingiti-ngiting wika sa kanya ni James pagkatapos ng halik. Pinaikot ni Julian ang mga kamay sa balikat nito. Jatayme. Ganting paglalambing niya rito. Lalong nagliwanag at lumaki ang ngiti ni James sa mga labi. Pagkatapos ay iginiya siya nito sa picnic lot na ipinahanda nito para sa pagkikita nila sa araw na iyon. Ganoon palagi ang madalas na date nila ni James. Isang meeting sa isang tagong lugar kagaya na lamang ng ginagawa nila ngayon. Request niya iyon kay James dahil na rin sa pinapahalagahan niya ang sinabi ng ate niya sa kanya. Be discreet.